Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan. Kabayan Leo, this reading is for you. Second half ng July 2026. Maraming salamat muna sa akong subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bago pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Siyempre sa mga nagpa-personal reading, salamat din. Kung gusto niyo na personal reading, ilalagay ko dyan yung Facebook ko ha, sa screen. Kayo na lang bahalang mag-check. Check nyo maigay para hindi rin kayo ma-scam. Para sa details, pwede kayo mag-message sa aking FB Messenger o kaya naman in description below or pumunta kayo dyan sa YouTube channel ko. Dyan yung link din. Vice versa tayo. Hindi mo personal reading ito ha. Energy reading tayo. Ilan na ba to? Anak gumen. Go. Ato mo ito. Okay. Okay, Leo. But still, baba muna natin yan dyan. Don't forget to subscribe, like, comment, syempre. Tsaka sa mga, huwag niyo kakalimutan na i-hype yung aking video. Show me, show me, show me, show me. Anak, excuse me muna, anak. Gumen. Anak ko. Alis ka muna dyan! Ito. Tingnan mo natin, Leo, ha? Okay, Leo. Naku naman, nagkakulo na. Okay. Tingnan ko muna yung energy mo. Yan yung ano mo. Okay. Leo, nandito ka sa sitwasyon mo na maaring yung iba sa inyo is busy kayo, no? Or nandun yung point na marami na kayong gagawin this time. Siguro, hando na kayo sa point of thinking about stability into your life. Nandun ka na sa point na yun. Nagkakaroon o magkakaroon ng nagkaroon ng mga success situation o nagkaroon ng stability situation. Pwedeng doon sa point na yun, yung mga bagay ka na ini-evaluate. Nandun din yung point na hindi maalis sa iba sa inyo na talaga may mga dinadamdam kayo sa puso mo. But still, you try to make it balance. This situation, nandun yung point na maaring nagkakaroon ng konting lungkot or may mga bagay o sitwasyon na nagkakaroon ng mga disappointment kung kanino man yan. Pwedeng sa lalaki o sa kapamilya o sa part ng iyong trabaho, kasama sa trabaho. Siyempre, hanggang din yung point, yung iba sa inyo is maaring may mga bagay na gusto nang iwasan or may pag-iwas na sitwasyon. Magkakaroon ng mga distant, ikaw or someone. Handito rin yung point na you try to start a new path into your life. Ibig sabihin, you walk away with something, may mag-escape ka na sa ibang aspeto ng buhay mo, o may mga ile-let go ka, o may mga i-withdraw ka sa buhay mo. Nakakaramdam ka or makakaramdam ka ng pagod. Kung kanino at ano at saan man iyan sa iba sa inyo, handun din yung point na nag-iisip ka na tumalikod sa isang sitwasyon sa buhay mo. And then, handun yung point din na sa iba naman sa inyo is may mga bagay ka na ililiving behind. May mga bagay ka na ile-let go o may mga bagay ka na ikakat sa buhay mo. You're starting a new journey into your life. Sa iba sa inyo, sa nakikita ko sa iyo dito, handito rin yung point na mas more ka magbibigay ng hard work or mas magbibigay ka ng more on patient this time sa buhay mo. Pwedeng sa sarili mo yan o kung saang aspeto ng buhay mo. May mga siyempre hindi maalis din tulad ng sabi ko, may mga bagay ka nakikimkimin, di ba? May mga bagay ka na dadamdamin, pero handun din yung point talaga na it's more on hiding your feelings ang nakikita ko sa iyo dito. There's a manifestation ako na nakikita sa iba sa inyo na maaring is marireceive mo ito within after a days, a weeks, or a month, nangyari na or mangyayari pa lang sa iba. Sa iba naman sa inyo is, andito yung point na there's a new beginning happen into your life. You're starting to create or you're starting to plan again. Sa iba sa inyo, andito na rin yung mga ending or potential ending situation, beginning of a cycle, at may mga bagong opportunity na darating sa iyo. But still, hindi naman mawawala na you still holding something into your life na hindi mo pa rin talaga kaya mapakawalan o hindi mo kaya pang ma-let go. Pero, dun sa sitwasyon na yon is pilit ka nagpapakatatag or pilit kang nagpapakastrong at umaasa ka na magiging maganda ang situation.
may cold person ako na nakita. Pwedeng ikaw ito or someone who's connected sa'yo. Pwedeng ikaw is magiging cold with someone or nahandun yung point na may taong magiging cold sa'yo. Sa iba naman sa inyo is makakaramdam na kayo ng peace of mind or magkakaroon na ng basta there's a mental peace happen into your life sa nakikita ko sa iyo dito. Magkakaroon ka ng communication sa isang babae. Itong babae na to is mas malapit ito sa iyo. Maaring isa or dalawa or tatlong tao itong sa iba sa inyo magkakaroon ng mga communication or dealing, ano? Malalapit itong tao na to. Pwedeng lovers mo or pwedeng kapatid mo, pwedeng magulang mo, kasama sa trabaho. May paghingi din ng suporta or may tao ka na susuportahan or ikaw ang ihingi ng suporta. Ang pag-uusap na ito ay sa iba sa inyo is maaaring magkoconnect ito either sa trabaho ito, sa goal o kaya connected ang pera. Okay? Nandun sa point na iyon. Andito na yung point na may isang lalaki na mas magiging toxic or may pagka-toxicity siya sa inyo. Well, aware ka naman dun sa sitwasyon or you need to be aware sa isang lalaki na yon. Pero handun yung point na this person is may pagka-controlling or may pagkasinungaling or nahandun yung point na nahandun yung madaling kuhanin mo lang yung doon na maaring yung tao na yun is madali siyang maakit, no? Or madali siyang matukso kung sa aspeto ng buhay niya yon. Or maybe itong tao na to is may ginagawa siya na hindi magandang habit sa buhay niya. May nakikita rin ako dito na may gumagamit. Hindi ko alam kung dissonant injection or something, basta masamang gamot itong nakikita ko sa kanya dito. Nagkakaroon siya ng thinking about situation to letting go pero hindi niya kaya. Pero ang nakikita ko rin dito, pwedeng yung iba sa inyo, hindi man itong tao na to or ibang tao man is may nakikita ako na ini-ignore mo or you starting to ignoring. Or pwedeng iba dito is may nag-block. Maybe you block this person or thinking about blocking or may taong iba-block ka niya. Or pwedeng wag naman sanang dumating when it comes to a blackmail na parang nananakot o pananakot o pagtatakot. Pero marami kasing ibig sabihin ng mga ganong sitwasyon, ano. Kung mananakot ka when it comes to a good way, mas good yun, di ba? Kasi para gusto mo mapaputi yung tao. Pero kung mananakot ka when it comes sa pang-aabuso or magiging tuso ka, yun ang hindi maganda. Kaya you need to be very careful lang din, Leo, no, sa iba sa inyo, sa mga taong makakausap o sa mga taong malalapit sa iyo. Basta mag-trust ka lang din sa intuition mo. Always try to make it balance your situation. Okay, someone is extremely stubborn and unwilling to change. May tao na matigas ang ulo at hindi, tulad ng sinabi mo kanina, di ba? Hindi, may tao na parang nagdadalawang isip pa siya na hindi niya alam kung kakayanin niyang mag-release sa isang sitwasyon na bad, di ba? Kaya maaring siya rin ito. Or maybe sa iba pa sa inyo is ano talaga yung tao na may matigas ng ulo at hindi siya willing to change, no? Kung sino man niya kapatid, anak, magulang, karelasyon, or maybe ikaw, no? Pwede may mga sitwasyon na hindi mo kayang ma-change sa buhay mo. And also, we have the sunrise, new creative ideas, new venture, and a fresh start. This a new beginning happen into your life. Para mas bumabalik ngayon this time, yung iyong lakas at iyong focusing, no? Hanggang sa point na mas bumabalik sa iyo yung sigla mo this time. Siguro sa iba sa inyo is may mga sitwasyon na may mga natapos na, mas nakakahinga ka na ngayon this time, di ba? May mga beginning na naganap o magaganap sa iba sa inyo. Yun. Also, nahadun din yung hope sa nakikita ko sa iyo dito. May mga new creation ka na gagawin or maybe sa iba dito is your idea to focusing. Yan, may mga itatry-try ka or may mga focusan ka na sitwasyon this time. Bumabalik na yung ano mo, energy mo dito. May mga new venture ako nakikita sa iyo. Congrats. And we have the third, spiritual development, enlightenment, awareness, and understanding. This time kasi ang nakikita ko sa iyo, Leo, is mas more ka magiging more on matured, no? Matured ka naman kung tutuusin, no? Siguro this time mas more kang magiging matured, mas more kang magiging understanding, no? Kumbaga may mga dumating man sa iyo na pagsubok na mahirap, stressful o depressed ka talaga, madidepress ka talaga, mas iintindihin mo na lang yung situation, 'di ba?
Nandun ka sa point na yon. Mas more ka magkakaroon this time ng awareness when it comes sa sarili mo or sa mga paligid mo or mga nakakausap mo. It's good naman din or you need sa iba sa inyo is magkakaroon kayo ng enlightenment kasi daw sa sunrise also enlightenment yan. And we have the torch din kasi is enlightenment. Iba dito, this is spiritual development. Mas more mag-enlighten yung iyong intuition, yung gut feeling mo, or yung inyong inner voice, mas maaano mo siya, mas magkakaroon ka ng activation, this time sa nakikita ko sa iba sa inyo. You need mo maging aware sa mga tao na who's committed sa'yo, lalo na pagdating dito kay taong matigas ang ulo at willing to change, yun ang sinasabi, or mas magiging more aware ka sa kanya, kung sino man iyan sa iba sa inyo. And you have the merit. Mari ba sa inyo, if this is a love life, nahandon yung point of either there's a proposal or may mga third-party relationship sa iba sa inyo. When it comes sa proposal, marami ibig sabihin. Proposal when it comes to a dealing, partnership, or kasosyo or parang ko-connect sa sayo to commit para sa pangailangan ng situation. Pwedeng nahanto sa point na yun, or ikaw ito sa kanya. When it comes sa mga ganito sitwasyon. Also, may taong magko-commit sa'yo, sa nakita ko sa'yo dito, taong malapit din ito sa'yo, sa nakita ko, pwedeng itong matigas ang ulo na to, diba? O kaya, ko-connect sa'yo dahil sa isang tao na unwilling to change, pwedeng dahil sa point na yun. Ko-connect itong tao na to dahil for something, diba? Para magkaroon ng recovery for something, o baka humingi talaga siya ng tulong, kung ano man yan, sa iba sa inyo. Also, the merit kasi is maaring iba sa inyo kasi meron tayong sunrise. Siguro may mga celebration situation, monthsary, anniversary, o kaya yung mga isi-celebrate na situation, mga pupuntahan na mga wedding, o kung ano mga celebration na magaganap o mangyari niya. Congrats sa iba sa inyo. Mag-ingat ka na lang din kasi meron kang mold, tsaka we have the marriage din kasi ito flower kasi ito. Ibig sabihin, may tao na magaling magsalita. May tao na babulaklak ko magsalita. May tao na hindi magiging totoo sa'yo. Kumbaga, tuwing magsasalita sa'yo siguro is may twisting o kaya is may pagsisinungaling. Ibig sabihin, pwedeng hindi nagsasabi siya ng katotohanan. Kaya dito si Torch na kailangan mong maging aware or kaya is kailangan mong mag-trust sa iyong intuition, kaya ingat na lang din. Ay, ano ba yan? Teka, na-aching ako. Ay, gomen. Sorry. Okay, pero tayong maaring makakita ka ng langgam, sa iba sa inyo. Okay, but ka sa dito sa sitwasyon mo, days ago by this second half ng July or maybe this now, di ba? Mas magbibigay ka ngayon ng effort at mas magko-commit ka this time sa work mo, sa achievement mo, sa mga sitwasyon na gusto mo ma-fulfill or mag-success na doon ka sa point na yon. Trabaho, relasyon, kung ano man yan, yun na nakikita ko sa iba sa inyo. You give your effort and hard work, maaring busy o magpapaka-busy talaga kayo, mag-work kayo na mag-work, pwede may mga bagay kayo, sa iba sa inyo, may mga bagay kayo na ayusin na this time, o may mga bagay kayo na isasaayos. Handang din yung preparing situation, when it comes to an aunt. Kasi si aunt kasi is, very creative siya na tao, at hindi siya tao, actually, kung ano man siya. Well, very creative kasi ang mga langgam, hando sila sa paghahanda. And handun yung point na maaring iba sa inyo, you are more on preparing for something, for your future, preparing for ganito, for ganyan, for ganon, or you need, nando sa point na yon. Kailangan mo din na mag-prepare kung saan aspeto ng buhay mo yan, physically, emotionally, spiritually. And you have the courage, something, journey, either physical or mental. Andun yung point na, syempre, hindi kahit nagkakaroon ka ng sunrise at nagkakaroon ka ng torch, hindi talaga maaalis sa isip mo. Tulad na sinabi ko noong una na may mga bagay na gugulo pa rin sa isip mo. May mga bagay na nakapagpapawuri pa rin sa isip mo. Makapagbibigay ng stress or may mga bagay ka na iisipin, o mahata ka na nakaraan. Feeling burden, yung iba sa inyo, or makakaramdam kayo ng feeling burden in some aspect of your life, kaya medyo
kailangan nyo rin siguro ng mental peace this time, tulad ng sabi ko kanina, or kung pagod kayo, magpahinga kayo. Okay? Kailangan nyo rin i-work it out yung sarili nyo this time. Kumbaga, para mabalik yung energy nyo, siyempre, magpagaling kayo kung may mga nararamdaman kayong hindi maganda, o kaya naman is kung pagod kayo, magpahinga kayo, mag-resting time kayo, di ba? Yung makakaramdam ka ng relaxation sa iba sa inyo, or you need to meditate, di ba? Para rin ma-clear yung intuition mo or yung self mo, di ba? Andun din yung point na kailangan niya rin ng iba sa inyo mag-exercise kung gusto nyo, or pwedeng iba sa inyo is you are more on focusing into your exercise this time kasi andito si Ant, no? Pero wag ka na lang din magpa-bother dito, no, sa sitwasyon na ito. Siguro mas mag-commit ka how to success your situation. Kasi kung magko-commit ka dito, magiging mulka tsaka ito. Kasi 4 naman ito, kaya mas magiging maganda kung hindi ka magko-commit dyan, ano. And meron kang panel, period of frustration, lesson to be learned. May mga sitwasyon na sobrang nagkaroon ka talaga ng frustration o na-feel mo talaga yung frustration in the past week or in the past month of year naman yan, or kung sino at ano at kanino man yan. Pero ang dami mong natutunan. Parang handun nga talaga sa point na nagkaroon ka ng enlightenment, sunrise and the torch, ano. Mas nakita mo yung sarili mo, mas nakita mo yung purpose mo, mas nakita mo yung ano ba talaga at dapat at kailangan ba talaga. Nahadon ka sa point. Well, it's good kasi you learn. Nahadon ka sa point, ano, and you learn. And syempre have the June, siguro in the past June or maybe this July, or kung may kahalala ka rin na June is birthday, o kaya the 6 days, 6 weeks, or 6 months, or before ending of this year sa iba sa inyo, or kung sa weeks yan, siguro is siguro August, something, and then also sa iba is in June. Handito yung point of changing, nagkakaroon or magkakaroon na ng changing sa buhay mo kasi marami na siyang flower. Also, you are very protected when it comes to your guidance or guide mo, yung mga angels mo, very protected ka. Handito rin yung point na mas maari kayong iba sa inyo, you want to protect someone na committed sa iyo, pero maaring ito is nakapagbibigay sa iyo ng bigat o sama ng loob, or worrying, or pwedeng siya yung taong matigas ang ulo. Kaya nandun yung sitwasyon na bibigyan mo naman yung effort mo sa kanya, Carl. So, maaring siya yung magiging susi to enlighten more to yourself, para makita mo yung purpose mo sa buhay mo, para mag-focus ka sa mga dapat mong i-main concern, pwedeng nahandun sa point na yon. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. And syempre, handito si Dolphin. This is a free will. May magkakaroon ng mga financial gain, mga coming from something you did in the past. Ibig sabihin, magkakaroon ng mga good result in some aspect of your life. Kung ano yung ginawa mo or mga gagawin mo when it comes to Ant, or sa mga committed sa'yo, or sa mga gagawin mo na magko-commit ka doon, may magandang magaganap o mangyayari. May magandang resulta na magaganap o mangyayari. Kumbaga, nahandun sa point na yun, no? Pero yung iba sa inyo, may handun pa rin kayo sa mga unclear thinking. So, ang dami nyo talagang isipin, o ang dami nyo gugulo sa isip mo talaga, tulad nito. Nagkakaroon kasi ng model, di ba? Hindi mo alam kung paano makikitungo or paanong gagawin, anong desisyon, dapat ba, kailangan ba. Nagkakaroon ng pagsisiyasat, nagkakahanap ka ng katotohanan, nagkakaroon ng urong-sulong, mga ganon na situation. Kaya unclear thinking yung sitwasyon mo, kaya medyo nahihirapan ka ata sa iba sa inyo, no? Magkakaroon pala ng na discord among friendship or family mo. May mga daga, ako nakikita, baka makita kayo ng daga. Ingat na lang din kayo sa daga kasi may mga disease yan, no? Mga pupo nila, tsaka tsaka yung baka makagat din kayo. If you have a hamster, then ingat din kayo. Tsaka maingat din kayo, baka makagat din kayo ng langgam. Yun na nakikita ko sa iba sa inyo. Pwedeng related din siya sa family, sa iba sa inyo, no? Yun, kasi merong discord or medyo, yun nga, tulad yung sabi ko kanina, magiging cold or di-distance sa situation, sa iba sa inyo pagdating sa ibang tao. Yun, tingnan natin. Leo. Kuha tayo dito ng mga ilang card. Ilang card lang naman natin ang sabi ko, pero ba't ang dami? Teka lang. Nahulog yung card mo. Oh my God. Hindi ba? Parang may nakita pa akong blessing sa kita ko, Leo. Ay, we have the family again,
Okay, Leo. Are you ready? Okay, Leo. Meron kang, okay, external love tsaka gain. Ibig sabihin na handong ka sa point na mas more ka magpo-focus this time into your future. Well, palagi ka naman nakafocus. This time kasi you know your purpose, di ba? Alam mo na yung main concern mo. Andun na rin yung point na, tulad, basta ibalikan nyo na lang yung mga sinabi ko. Andito yung point. Siyempre, andito rin yung point na magkakaroon ng mga gain. Maraming ibig sabihin ng, huwag naman gain of weight, di ba? Iba na yun. yung lalaki ka at tataba ka lalo, di ba? Yun yung ibang gain na yun. Kaya huwag kayo doon mag-focus, okay? Andito yung point. Yes, there's a gain. Pwedeng siya sa mga sa trabaho mo, sa energy mo, sa vitality mo. Kumbaga, andun na rin yung point of harvesting. No? Magkakaroon ng mga harvesting situation sa iba sa inyo. May mga magiging maganda. Kung there's a profit situation kasi sabihin maganda yung bunga no na manggaganap o mangyayari sa iba sa inyo kasi you give your effort and hard work when it comes to an ant. Kaya andito si Sarah, si Torch, kasi si Marriage. No? Kung sa aspeto ng buhay mo, congratulations kasi it's success. No? Ito yung harvesting time sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo, sa nakikita ko sa iba sa inyo, siguro because of the commitment when it comes sa marriage, is nahabol ka sa point na mas more ka talagang magpo-focus this time sa mga investment mo, sa trabaho mo, sa pera mo, sa future, tulad ng sabi ko kanina, sa mga taong mahalaga sa'yo, ganyan, na handito na yung pag-iisip when it comes to a future, sa iba sa inyo. Siyempre, handito rin yung point na hindi ko naman masasabi na lahat kayo, pero dito sa sitwasyon is may tao dito na they try or they want to invest sa iyo. Gusto niya mag-invest sa iyo. No, yun na nakikita ko dito. Pwedeng ito is a love life or pwedeng ito is related ito sa iyong family kasi meron din tayong family. Kumbaga nahanda yung point mga tao nagpapahalaga, gusto nga pahalagahan at nagmamahal sa iyo. Yun na nakikita ko dito, no? Sa iba sa inyo, maaring yung mga kasama nyo na ngayon is your soulmate. Sa iba naman sa inyo is yung tao na they want to connect sa iyo. Siyempre iba yung yung nagkahiwalay kayo, di ba? Pero kung gusto mo pa naman bumalik sa kanya, is your choice, no, na handun sa point na yun. Pwede iba sa inyo is kung may taong kukonect sa iyo is maaring yun yung soulmate mo pero tingnan pa rin natin kasi iba sa inyo, if you are the third party, ibig sabihin, kahit na sabihin mo or you think na soulmate mo siya, mukhang hindi naman, no? Kasi may family na siya, di ba? Yun na nakita ko sa iba sa inyo. Pero choice mo pa rin yan, no? Kasi iba dito, maaring you are connected sa isang taong may edad sa iyo o kaya naman is sa isang tao na may pamilyado na, no? Sa iba. But still, huwag ka mag-focus dun sa negativity, mag-focus ka more sa sarili mo para magkaroon ka ng gain talaga sa lahat ng aspeto ng buhay mo, ha? Doon. And also, meron kang family. So, iba sa inyo, this is family related, no? And then, yung magkakaroon ng mga banding, magkakaroon ng mga union, getting together, mga ganun sitwasyon. Siyempre, when it comes din sa kanina na nakita ko, when it comes to June, na doon yung point na handyan ka sa kanila at handyan sila sa'yo to support yun, no? Sa iba, ikaw yung support. Siyempre, kung may family ka, iba na yun, di ba? Sa iba sa inyo. Dito kasi, also may mga banding, baka nga may mga celebration na magaganap o mangyayari, o kaya na mga is, nasa bahay ka lang ba? Iba sa inyo, maaring nasa bahay lang kayo, no? Maaring wala kang trabaho, or maybe sa bahay yung trabaho mo, maybe resting time ka, holiday ka, or you're in a vacation situation, pwedeng nahandun sa point na yon. But this is a happy situation. Ibig sabihin, merong sitwasyon sa buhay mo na nag-end yung difficult time sa buhay mo, and this time, andun na yung harmony, yung peace, yung pagkakaisa sa iba sa inyo, no? Parang handun, maaari may mga kasiyahan or na mga saya o pagbabalik ng saya na naganap o nangyari sa family mo, sa kapamilya mo or sa'yo, pwedeng nahando sa may mga wish come true, ako nakikita. Also, this kasaganaan sitwasyon, fortunate outcome, also ito. Handun din yung point na may receiving hindi ko lang alam in what way. Either you receive something or ikaw ang magbibigay nito sa family mo. Yun na nakikita ko dito, ha, sa iba sa inyo.
And syempre, meron kang care. So, iba sa inyo, mas more kayo magpo-focus this time sa sarili nyo. Tulad ng sinabi ko, kung saang aspeto ng buhay mo yan. Work, physically, emotionally, yan. Andito rin yung point of rebirth, no? Mas more ka magre-revert talaga this time. Well, okay naman yun, mas maganda yun, no? Mas more ka mag-revert talaga. Magkakaroon ng mga transformation sa iba sa inyo, yan, giving a support, vice versa, na doon na magkakaroon ka ng more on balancing this time. Andun na yung mas more ka magiging very creative this time. Andun din yung point of nurturing, pag-aalaga sa sarili or sa family. And then, magkakaroon din ng mga development at magkakaroon ng renewal happen into your life sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo, maaring kung may may mga buntis, ako nakikita, pwedeng may mga buntis, manganganak, or mabubuntis. Kasi andito si gain, sa iba sa inyo, kung gusto niyo magbuntis at kung kaya pa naman, sa iba sa inyo, yes, magkakaroon, there's a fertility situation ako na nakikita sa inyo na maaring maiba sa inyo, may mga laman yan, or someone is connected sa iyo. Also kasi we have the family, yun na nakikita ko sa iba sa inyo. Congratulations sa mga ganyan. Yan, kung ano naman, kung ayaw nyo naman din, ay mag-ingat kayo, di ba? Magsupot kayo, okay? O kaya mag-inom kayo ng something. And meron mga hesitation situation. Alam mo, when it comes to hesitation, pag dadalawang isip mo talaga ito, may mga doubt ka na sitwasyon. Pwedeng kapamilya or someone who's connected sa iyo, no? Kasi also we have the merit. Yan, magkakaroon ka ng mga pagkalito, pag-aalala, kaya mga gusto mong desisyonan sa buhay mo. Siguro, kaya ko ba? Kailangan ba? Dapat ba? Mga ganon. May pagka mino-worried mo yung situation. Pero sabi ni konsensya mo, sa tingin mo, kaya mo? Sa tingin mo, tama ba? Si konsensya, hello. May mga ganyan situation, yan. Mukhang may dalawang bumubulong-bulong sa iyo, kumbaga. Yun ang nakikita ko sa iba. Kaya nagkakaroon ka ng hesitation or magkakaroon ka ng mga hesitation in life this time, sa iba sa inyo. Pero basta tandaan mo, mag-trust ka lang sa intuition mo kung ano may mga bumubulong-bulong yan sa iyo, o baka naman yung iba sa inyo may mga maririnig ka na bumubulong-bulong sa iyo, o so yung iba sa inyo magkakaroon ka ng connection with someone, siyempre mga hindi nakikita o hindi nararamdaman ng iba, pwedeng iba sa inyo is ganun kayo, kasi mas more kasi kayo magiging sunrise and torch of enlightenment kasi, yan. Baka naman, wag niyo na makakausapin yung sarili niyo. Sana walang taong kinakausap yung sarili, di ba? Pero okay lang din naman yun. Wag lang mag-krong-krong, no? Kasi mahirap din naman yan. Baka iba yung kalabasan sa iba sa inyo. Yan. It's good naman yung energy mo, no? Sa nakita ko sa'yo dito. Ang dami naman pala nito, ate. May pagkatamad din si ate, Pasensya na kayo, ha? Okay, we have the mask. Tulad ng sabi ko, we have the mole. Eto, tsaka eto, maaring may tao who's connected sa'yo na wearing a mask. Hindi ko naman, dahil sinabi na rin naman kanina, di ba? Matitigas ang ulo, unwilling to change, plastic, orokan, poker face, doble cara, mga ganyan, Kaya mag-ingat kayo. Okay? Pwede rin na iba sa inyo, kayo rin ito, sa iba sa inyo. Ibig sabihin, alam mo yung point of pakikibagay. Alam mo yung kahit naiinis ka na, kahit na nagkaroon na siya ng mark sa'yo na hindi maganda dahil sa trabaho, kailangan mo makipagplastikan. Alam mo yung mga ganong sitwasyon. Well, natural naman yun kasi trabaho is trabaho, okay? Iba kasi yung personal sa trabaho. Kaya medyo, yun ang separate talaga yun, Yun ang nakita ko sa iba. Pero mag-ingat ka pa rin sa mga tao na magkakaroon ng panglilinglang, manglilinglang o lilinglangin ka. May tao na they pretending. Ibig sabihin, either magpe-pretend siya na kaibigan mo siya, mabait siya sa'yo, nagbabait-baitan siya. Kung paano pagpe-pretend yan, mag-ingat ka, makiramdam ka. Tatandaan mo yan, Yan, may mga tao na galit, hindi ka gusto, o nabubwisit o naiirita. Ganon din naman ikaw sa kanila. Siyempre, siguro may mga sitwasyon na darating na pagsubok sa'yo or challenge na maiinis o maiirita ka talaga o sasama talaga yung loob mo. Kaya dito rin si hesitation sa sitwasyon, yun na nakikita ko sa iyo dito. Pwedeng iba dito connected yan sa kapamilya mo o kaya is connected to sa trabaho mo, Yan. Parang alam mo yung point na ginagawa mo naman yung lahat pero bakit ganun, ba't ganyan, labis, o kaya ba't parang hindi enough,
'di ba? Parang minsan nakakapagod na rin, 'di ba? Nandun yung point na yon. Okay, meron ka si ate may pinaghuhugutan. Hindi naman, nakikita ko kasi to yung ano nyo. At nararamdaman ko rin naman kayo, syempre, di ba? Alam ko naman na ano. Pwede rin kasi when it comes to a family mass hesitation situation, alam mo yung point na may kapamilya or family situation, ano, na hindi kayo in good term, no? Nahandun yung point na yon. So, nakikita ko dito. Well, okay lang yun. Wag ka magpa-disturb na mag-focus ka how more growth na mangyayari sa iyo, no? Kasi maganda yung card mo. Okay, may mga challenge talaga na malalakpasan na. Well, congratulations sa mga challenge o problema o struggle na malalakpasan mo this time kasi maganda ito. So, nakikita ko dito, congratulations pa rin. And then also, dito natin yung itilagay. Yan. Andun din yung point na may mga resolution. Tulad nga nasabi ko kanina, di ba, may mga problema na magtatapos o may mga problema matatapos na this time. Ayan o, parang nandun ka na sa final goal or nandun na yung nag-jump ka na sa ending ng itong ano na yan, fence na yan, ano, yun. Congratulations dahil you will achieve the goal na tatahakin mo o yung mga goal na focusan mo, yung mga goal na magko-commit ka, lahat yon is magsa-success. Kaya congratulations sa inyong lahat. Ano? It's more on growth, good harvesting ang nakikita ko sa iba sa inyo. Basta wag ka lang magpapadistract o magpapabother, magpapatrigger. More committed ka lang ton sa sitwasyon, ano? Kasi maganda to. As in, magaganda naman kasi siya sa nakikita ko sa'yo dito. Kung anong goal na pupukusan mo, wag kang malito, wag kang mag-worried. Basta focus and focus is habaan mo pa yung pasensya mo, no? Give your hard work talaga dito sa sitwasyon. Sa nakikita ko kasi may magandang harvesting or magandang result na magaganap sa buhay mo. Kung wala kayong trabaho, maghanap kayo kasi dito yung sitwasyon na there's a new job din ako na nakita sa iyo. Yung mga avoid lang, yung mga sinabi ko, eto ha, eto i-avoid mo yan. Kung sa money mo, mas magiging good yung money mo this time. No, sa nakita ko dito kasi you are more on focusing when it comes to an aunt. Kung sa love life iyan, syempre iba sa inyo siguro mga bagong kasal, want ng anak, yan it's good. O kaya kung buntis yung iba sa inyo or connected sa iyo, yan baka iba sa inyo is papasok na kayo sa family situation. Pwedeng nando sa point na yon. Sa iba sa inyo kung single ka, yes, there's a person ako na nakikita kasi this is a new beginning. There's a person dito na maaring mas may edad sa iyo or ikaw yung mas may edad na they want to try to invest you. Sa nakikita ko dito, kung gaano man ang gap nyo ha, basta may ahead to sa iyo. Yun na nakikita ko sa iyo dito, no? And gusto niya na ikaw yung person niya sa nakikita ko dito. Siguro lang, minsan may dermatology lang na nangyayari, no? Kaya minsan, handun lang yung point na maaring ikaw or siya is nagkakaroon talaga ng pagkalito. Talaga ba gusto ko ni Leo? Talaga bang hindi ba siya interesado sa akin? Pwedeng nahando sa, or ikaw ito sa kanya, ano? Pero kung mag-hesitate kayo na ang connected mo, may pamilya na talaga, aba, ibang usapan na yun, okay? Mag-focus na lang kayo sa sarili nyo. And you need to be aware na lang. Give your effort na lang sa sarili mo. Arigato namaste, God bless.